whatever the purpose, hindi kaya itong pronouncement na niyang ito parang sumira sa sarili niyang momentum para papanagutin yung Vice President. Kasi siya mismo nagsabi sa kanyang statement before, ito ay aking papalagan. Diba? Talagang ano yun, I think if there's such a thing as 180-degree turn, ito siguro 179-degree turn. Practically, yung salita. Isa pang degree Nag-iwan ka pa ng isa. Nag-iwan pa ako isa. Baka naman. Pero matapos yung napakatapang niyang pananalita, na in fact maraming natuwa doon sa ganung pagpapalag niya. Biglang sasabihin niyang maliit na bagay lang yon, that it's just tempest in a teacup. Binantaan yung buhay mo. Binantaan yung buhay ng asawa mo, binantaan yung buhay ng Speaker of the House. And then your officials are started filing cases and investigating the Vice President to hold her accountable. Tapos biglang gano'n na magiging statement mo na wag nang isulong yung impeachment, maliit na bagay ito, etc. Maling-mali talaga So kami rin medyo tinatry nating basahin kung saan ba nagmumula yung ganyang klaseng mga statements. Of course, may isa pang sinabi yung Pangulo, pahabol na tanong sa kanya kung para sa kanya ba parang di ba? Point of no return or something. Sabi niya, never say never. I mean, that's a clear contradiction sa kanyang previous positioning after siyang pagmumurahin at pagbantaan na ipapapatay itong si Sara Duterte. Parang it showed clearly, dahil ang linaw din yung sinabi niya, never say never. Ibig sabihin, bukas pa rin pala sa kanya. Impossible reconciliation. Yun ang konteksto nun, di ba? So ikaw, paano mo tinitingnan yung mga ganung mga sinabi? Gusto kong isipin na baka naman nanood lang ng Hello Love Again si Pangulong Marcos. Kaya nag-iisip siya ng mga ganon. Pero parang hindi ka tanggap-tanggap yung ganong lohika no? Unless talagang naduwag siya. O unless talagang mahinang leader siya. Mahirap pag-isipan bakit ganun ang pananalita? Because sinaksak ka na sa likod, sinaksak ka pa sa harap. Basically, sinampal-sampal ka, pinagmumura ka. Pag-usapan natin yung mga grounds na nakikita nyo para mag-file ng isang impeachment complaint against the Vice President. So far, ano yung mga tinitingnan yung grounds? Well, may 6 na grounds kasi ang impeachment. Pero doon sa 6, tingin namin 4 ang medyo posibleng magamit. One, of course, is graft and corruption. Kasi yun nga, sa lumalabas doon sa confidential and intelligence funds, obviously, there were anomalies in the disbursement of these funds and the use of these funds. So graft and corruption is one possible cause of action or ground. Pangalawa, yung bribery. Naisip ko dito yung mga envelopes na pinamimigay doon sa mga DepEd officials. So that might be developed as a case of bribery. Pangatlo, of course, betrayal of public trust. At ito naman, usapin ito kung paano pinagtakpan ni Vice President Duterte yung mga anomalya, kung paano nyo binoykot at binastos ang Kongreso doon sa budget deliberations hanggang sa investigations. Kung hindi pa nagipit ang kanyang chief of staff, hindi talaga siya sisipot doon sa Kongreso. At kahit man siya sumipot, yung kanyang asta talagang apparently ayaw niyang maimbestiga. At tingin niya ay mali ang ginagawang investigasyon at pagpapanagot sa mga pagkakamali kung meron man. And lastly, yung high crimes, tinitingnan din itong high crimes na ito, possibly yung banta ng pagpatay. So that can be probably developed. Pero ito nga ang mga pinag-aaralan pa ng legal team. So 4 out of the 6 grounds for impeachment. Okay. So ito yun. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes. Yung dalawang hindi nyo ginagalaw pa, tama ba? Yung treason
at saka culpable. Yung culpable. Hindi nyo gagalawin Oo. yun. Culpable violation of the Constitution. Okay. O sige. Pero yun nga dito, ano yung parang naging mood ng mga kasama mo sa grupo nung napanood nyo itong binanggit ni President Marcos? Kumbaga, na-steal pa rin ba yung resolve? Steal the resolve to file the case? Or yung iba medyo, parang napaisip, baka hindi mag-succeed to kasi presidente mismo nagsabi. Whatever his motive was. Well, yung pagpa-file naman namin ng impeachment, hindi yan nakadepende sa kagustuhan ng executive. Of course, ang focus talaga namin is on the legislative branch kasi doon ang bakbakan eh. In fact, supposedly hindi dapat nakikialam ang presidente sa prosesong yan. First, because there is supposedly that separation of powers. At saka secondly, yung credibility ng impeachment complaint medyo magsasuffer din kung mismo ang presidente ang nagtutulak niyan. So, para sa amin, of course, nagulat kami and katulad mo siguro, nag-iisip kami, saan nanggaling yun? No? At bakit yan ang sinabi? Yan ba? Pagdidistansya lang niya? O yan ba talagang seryoso siya dun sa kanyang mga pronouncements? But ano man ng pinanggalingan nun, ang naging dulo, ituloy pa rin yung preparation ng impeachment complaint. Makipag-ugnayan pa rin sa mga legislators for the filing of the impeachment complaint. So wala namang nagduda doon sa pangangailangan. In fact, yung iba nga, mas lalong na-agitate pa na hindi pwede yan. Kasi kung susundin natin yung ganyang pag-iisip, di wala na talagang mangyayari sa usapin ng accountability, transparency and accountability sa usapin ng paggamit ng public funds. Okay. Teddy Casino, maraming salamat po for joining us. Masyadong formal, no? Teddy na lang. Teddy, maraming salamat for joining us tonight and we'll see. Baka by next week, meron ibang development, no? Baka meron abangan ang susunod na kabanata.